Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa may LRT Recto Station. Ngayong araw pupunta tayo sa may Binondo, Divisoria area. Balita ko malinis na raw. Andito na tayo sa likod ng New Tutuban Night Market. Ganito pala dito kapag maaga pa at sarado pa yung mga stores. Sa hapon pa hanggang sa gabi, nagbubukas ang mga stores dito. Mas malawak na nga itong area ng New Tutuban Night Market. Dito yata yung dating parking area na ginawa na nga na night market. Ang mga kalsada kasi dito bawal na magtinda. Kaya naman kahit papaano maluwag na. Ayan guys, makikita nyo naman ganito pala siya kaaliwalas kapag wala pa yung mga vendors. Malinis na nga dito at wala ng kalat-kalat na mga basura. Mamayang hapon pa hanggang sa gabi magbubukas yung mga tindahan dito. Dito rin pala itatayo yung Tutuban Station ng North-South Commuter Railway. At dyan naman sa tapat yung Tutuban Station ng LRT Line 2 kapag naitayo na yung West Extension Project. Magkakaroon ng common station dito. Ito pala yung lumang Tutuban Station na na-preserve pa rin ang building. Pero sa loob niyan ay ginawa ng mall. Maganda pa rin talaga kapag na-preserve natin ang mga historical building. Wow, tingnan nyo naman ha, malinis na, ibang-iba sa Divisoria at Tutuban na alam natin noon. Dito pala ay ginawa ng park.
Dito pala may isa pang food park. Maganda na pala dito sa harap ng tutuban. Nasaan na nga ba mga vendors? Nandito na sila sa loob. Bawal na dyan magtinda sa kalsada. At least kahit paano mas organized na. Ayan, meron din ditong food court area sa dulo. Kung nagtataka kayo bakit wala masyadong tao dito sa may Divisoria, hindi pa kasi season ngayon, antayin nyo sa bare months. Dagsa ang mga tao dito sa mga panahon na yon. Wow, ibang iba na talaga dito, malinis na. Ang pinaka-eyesore dito, alam niyo naman siguro, yung mga salasalabat na linya ng kuryente. Bakit hindi ito kayang ayusin ng Meralco? Ang taas pa naman maningil ng kuryente. Times 10 na yata ang itinaas ng bill. Dapat i-pressure ng gobyerno na ayusin ang mga linya ng kuryente. Total monopoly naman nila ang kuryente, lalo na dito sa Metro Manila. So ayan guys, dito sa may Center Island, ayan makikita nyo naman, malinis na. Kung babalikan natin ang Divisoria 10-20 years ago, hindi ka halos makalakad dito, punong-puno ng mga vendors. Mayroon pa rin ng mga vendors dito sa gabi, pero mas konti na lang. Mapapansin nyo naman dito sa gitna meron ng harang. Hindi ka na basta-basta makakatawid. As a result, naging maluwag na rin ang traffic dito. Iba din talaga, lalo na kapag proactive ang local government. Balita ko araw-araw na pinapalinis ito ni Mayor Isko Moreno. Dito naman tayo sa may 168999 area. Ang problema lang dito, parking. Dapat wala nang nakapark dito sa kalsada. Anyway, diretso na tayo dito sa likod ng 168 Mall para makaiwas tayo sa maraming tao. Ayan, malinis na pala dito at nilagyan na rin ng bakod yung creek. Itinaas na pala yung bakod dito. May amoy pa rin yung ilog pero at least medyo malinis na. Kung hindi nyo kabisado yung mga daanan dito, sigurado maliligaw kayo. Anyway, dito na tayo dadaan sa bagong Prosperity Wing ng Lucky Chinatown Mall. Bukas na rin dito yung mga bagong mga stores, restaurant at mga cafe.
Pwede kang dumaan dito as shortcut. Binuksan na rin yung bagong Imperial Wing. At dito nga sa kabila yung main Lucky Chinatown Mall. Nandito rin ang Prosperity Tree dito sa gitna. Masarap din dito mag food trip. Pasilip ko lang sa inyo itong bagong Imperial Wing. Marami din ang mga restaurant dito at mga cafe at marami pang stores dyan sa taas. Nagbukas na rin pala ang Robinson Supermarket dito. Popular landmark dito yung Arco. May hotel din pala dito sa taas. Ibang-iba na nga dito sa may Binondo Divisoria area. Anong masasabi nyo sa transformation na ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na i-like, i-share ang video ito at mag-subscribe. Thank you for watching!